paumanhin po? Ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Pinipilit ng mga kapatid nating mga Seventh-day Adventist sa kanilang pamamahayag na ang kanilang relihiyon ay nagmumula pa umano sa pagkatapos ng paglikha ng Diyos sa sanlibutan sa pamamagitan ng sinabi ng Biblia sa aklat ng Genesis Kapitulo 2 versikulo 2 hanggang 3. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw, at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ipinapahayag nila ang kanilang interpretasyon na ang ikapitong araw kung saan nagpapahinga ang Diyos ay araw ng Sabado. At ang kanilang conclusion sa talata na ito na ang Diyos mismo ay ang nagtatag ng kanilang relihiyon na nagngangalang Seventh-day Adventist. At pinabulaanan ng kanilang pastor na si Chris Vocalers na mali umano ang pagpatutuo ng mga referensya. Na si Ellen Goldwhite ang tunay na tagapagtatag ng Seventh-day Adventist Church kundi ang Diyos mismo sa panahon pa ng paglikha. Samahan niyo akong suriin kung ano ang komentaryo ng Katoliko tungkol sa pamahayag nila na ito. Kung ito ba ay totoo o isa lamang pribadong interpretasyon mula sa kanilang simbahan. Kwento at Babala! Ang pinakamaagang kilalang kalendaryo ay nagmula sa Mesopotamia, isang rehiyon sa gitnang silangan na matatagpuan sa pagitan ng mga ilog ng Tigris at Euphrates. Ang mga Sumerian, na nanirahan sa Mesopotamia ay ang nag-imbento ng unang sistematikong kalendaryo na tinawag na lunar. Subalit, dapat nating tandaan na sa panahon ni Adan at Eva, wala pang kalendaryo gaya ng alam natin ngayon. Ang kanilang pag-unawa sa oras ay batay sa natural na mga siklo ng araw, buwan, at mga panahon. Ang pagsikat at paglubog ng araw ang pangunahing batayan ng kanilang pagsukat ng isang araw. Ang mga pagbabago sa hugis ng buwan, mula sa bagong buwan hanggang sa kabilugan ng buwan, ay nagsilbing isang natural na kalendaryo para sa mas mahabang panahon. Base sa kanilang panahon, kung sasabihin natin na ang araw na Sabado ang ikapitong araw ng linggo, tayo po ay matatawag na ignorante sa tinawag na astrology, dahil tiyak na ito ay nagmumula lamang sa ating sariling isipan. Sa kwento ni Adan at Eva, walang konsepto ng araw ng Sabbath, tulad ng alam natin ngayon. Ang konsepto ng araw ng Sabbath, o ang araw ng pahinga, ay lumitaw sa ibang bahagi ng Biblia, partikular sa aklat ng Exodo. Ang konsepto ng Sabbath ay nagsimula bilang isang araw ng pahinga para sa mga Israelita pagkatapos ng kanilang paglalakbay mula sa Ehipto. Ang Sabbath ay salita na nangangahulugang magpahinga o huminto sa trabaho. Matapos likhain ang langit at ang lupa sa 6 na araw, ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw sa lahat ng kanyang ginawa. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay pagod at nangangailangan ng pahinga. Alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay hindi napapagod, at ang kanyang pinakamahirap na paggasta ng enerhiya ay hindi nakakabawas ng kaunti sa kanyang kapangyarihan. Kaya isang malaking kamalian ang pahayag ng ating mga kapatid na Seventh-day Adventist, na ang Panginoon umano ay nagpapahinga sa araw ng Sabado. Ano po ba ang ibig sabihin na nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw? Huminto siya sa kanyang mga gawain. Dahil sa araw na iyong ay natapos niya ang kanyang paglikha. Bagamat ang kapahingahan ng Diyos sa ikapitong araw ay naglalarawan lamang sa hinaharap na batas ng Sabbath. Ngunit walang talaan sa Biblia tungkol sa Sabbath bago umalis ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto. Wala saan man sa kasulatan na mayroong anumang pahiwatig na ang pag-iingat ng Sabbath ay ginawa mula kay Adan hanggang kay Moises. Noong napalaya na ang mga Israelita mula sa Ehipto, sa aklat ng Exodo ay ibinigay ng Diyos ni Moises sa bundok ng Sinai ang 10 utos para sa mga Israelita. Dito na nagmulang ipinaalam ni Moses sa mga Israelita ang Sabbath na ibinigay ng Diyos sa kanila. Ito ang Sabbath sa bansa ng Israel kung saan ay binabasi sa araw ng kanilang paglaya bilang alipin sa bansang Ehipto. Ito ang sinabi ni Moses sa kanila.
Alalahanin na kayo ay mga alipin sa Egypt at na ang Panginoong Diyos ay inilabas kayo mula roon ng isang makapangyarihang kamay. Sa makatuwid ang Panginoong iyong Diyos ay nag-utos sa iyo na obserbahan ang araw ng Sabat, na mababasa natin sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 5 versikulo 15. Dito po natin malalaman na isang malaking kasinungalingan ang sinabi ng mga pastor ng Seventh-day Adventist, na nagmumula umano sa Genesis ang konsepto ng pagpahinga na tumutukoy sa kanilang relihiyon. Samantalang kahit ang mga Israelita na nauunang mga anak ng Diyos, ay nag-iisip na ang araw ng pahinga ay nagmumula lamang sa araw ng kanilang paglaya sa Ehipto. Dahil ang layunin ng Diyos sa pagbibigay ng Sabat sa Israel, ay hindi para alalahanin nila ang araw ng paglikha, ngunit ang alalahanin nila ay ang araw ng kanilang paglaya sa Ehipto at ang pagliligtas ng Panginoon sa kanila. Mula noon nagbigay ang Panginoon ng mga alituntunin o batas na dapat sundin ng mga Israelita sa panahon ng pahinga. O ano-ano ang mga batas sa araw ng Sabado bilang kanilang Sabat. Sa Exodo Kapitulo 16 versikulo 29, ang isang tao na inilagay sa ilalim ng batas ng Sabat na iyon ay hindi maaaring umalis sa kanyang tahanan sa araw ng pahinga. Sa Exodo Kapitulo 35 versikulo 3, hindi sila maaaring magsunog ng apoy. Ibig sabihin na ang pagluluto para kainin sa araw ng pahinga ay kailangang gawin na sa araw ng Biyernes. At sa Exodo Kapitulo 31 versikulo 15, ay nagsasabi, ang taong lalabag sa batas ng Sabat ay papatayin. Iilan lamang ito sa mga kasunduan na ginawa ng Diyos sa mga Israelita na mula sa bayan ng Ehipto. Dito na natin malalaman na ang Sabat ay hindi para sa lahat ng henerasyon na darating pa katulad natin ngayon. Kundi ito ay batas na nakasentro lamang sa mga Israelita. Dahil sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 5 versikulo 15, nagbabala ang Diyos sa kanila, alalahanin mong naging alipin ka rin sa Ehipto at mula ro'y inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya iniutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. Subalit, ang tanong, ang mga batas ba na ito ng Sabat ay nasunod ng mga Israelita? Ganito po ang totoong nangyayari sa araw ng Sabat. Ang mga Israelita ay hindi na nila ginag-alang pa ang araw ng kanilang paglaya mula sa Ehipto. Sa aklat ng Amos Kapitulo 8 versikulo 5, ito ay mababasa natin, ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pagdiriwang. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat? Para maipagbili namin ang mga trigo. Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng madayang takalan. At dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Marami pang talata sa Biblia na nagpapahayag ng paglabag ng mga Israelita sa kasunduan na ginawa ng Panginoon para sa kanila tungkol sa araw ng pahinga na ayon sa kagustuhan ng Panginoon na susundin nila. Ngunit dahil sa kanilang pag-aabuso, nagalit ang Diyos sa kanila sa aklat ng Amos Kapitulo 2 versikulo 11. Ito ang sinabi ng Panginoon, wawakasan ko ang lahat niyang mga pagsasaya, ang kanyang mga kapistahan, ang kanyang mga bagong buwan, ang kanyang mga Sabat, at lahat ng kanyang mga takdang pagpupulong. Sa talatang ito ay naririnig natin na ang Diyos ay hindi na nagagalak sa mga Israelita at ipinahinto na ang araw ng kanilang pahinga. Dahil hindi na nila sinusunod pa ang mga batas sa araw na ito. Bagkus ito ay kanilang nilapastangan sa pamamagitan ng paggawa ng mga bawal sa araw ng pahinga na ayon sa kasunduan ng Diyos at ng kanilang mga minuno. At sa bagong tipan, ay wala nang bisa pa ang Sabat ng mga Israelita, dahil mismo si Kristo ay hindi na niya ginalang pa ang araw ng Sabat ng mga Israelita. Ito ay mababasa natin sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo Kapitulo 12 versikulo 1 hanggang 5. Ito ang nangyayari. Isang araw ng pamamahinga o Sabat. Dumaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kinain yon. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama?
Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yun. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon? Gayon may hindi sila nagkakasala. Dito na pinapaalam ng Panginoon na winuwakasan na ng Diyos ang kanilang Sabbath. At nasasayang na lamang ang kanilang mga sakripisyo sa araw ng Sabado o araw ng pahinga. Dahil sa maraming pang-aabuso at pagkukulang, ay may itinakda na ang Diyos na ibang araw ng pahinga na siyang kapalit sa Sabbath ng mga Israelita, na nawalan ng bisa dahil sa kanilang pagmamataas at pagkawalang galang sa kanilang tipan na ibinigay ng Panginoon. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Hebreo Kapitulo 8 versikulo 7, ito ang sinabi ni Apostol Pablo. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, "Darating ang mga araw," sabi ng Panginoon, "nagagawa ako ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayang Juda. Hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Ehipto. Sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabayaan." Dahil sa mga sinabi ni Jesus sa kanila, lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay nila si Jesus. Sapagkat nilabag umano ng Panginoon ang batas tungkol sa araw ng kanilang pamamahinga. Yan ay mababasa natin sa Juan Kapitulo 5 versikulo 18. Kaya, sa aklat ng Hebreo Kapitulo 4 versikulo 6 hanggang 9, sinabi ni Pablo na kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Ang tanong, ano po ang araw na itinakda ng Panginoon na pahinga para sa kanyang bagong bayan, na nagmumula na kanyang pangalang bilang mga Kristiyano? Kung ang araw ng paglaya ng mga Israelita mula sa Ehipto, ay binigyan ng Panginoon ng halaga sa pamamagitan ng pagbibigay galang nito na gawing araw ng Sabbath, na tinawag na physical freedom, ano pa kaya ang araw ng tinawag na spiritual freedom, na para sa lahat na naniniwala kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay muli? Ito ay ang araw ng muling pagkabuhay ni Jesus, at ang araw na ito ay Linggo, na siyang araw na ipinanalo ng Panginoon ang laban mula sa kasalanan ng sanlibutan bilang araw ng kalayaang spiritual. Kaya nakikita natin na ang ipinaglalaban ng mga kapatid nating mga Seventh-day Adventist ay yun lamang araw sa kalayaan na physical para sa mga Israelita mula sa Ehipto. Samantalang ang araw ng Linggo ng muling pagkabuhay ni Jesus ay ang araw ng kalayaan para sa mga Kristiyano, na siyang pag-asa para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa at hindi sa ating mga physical lamang. At sa tuwing lumilitaw si Kristo mula sa kanyang muling pagkabuhay ay nagaganap sa araw ng Linggo. Kaya sa aklat ng Kolosas Kapitulo 2 versikulo 16 hanggang 17, ito ang babala ni Apostol Pablo sa mga taong gumagamit pa rin sa araw ng Sabado bilang araw ng pahinga. Kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod.